magandang hapon sa ating lahat. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano tayo maglilinis ng ating oxygen sensor. So meron po tayong dalawang oxygen sensor. Yan po ang tinatawag na upstream. Yan po yung malapit sa may makina. Yan po yung sensor 1 natin. At ang downstream po natin, yan po, nandun po sa may after ng ating catalytic converter. So yan po ang sensor 2 natin. So ano nga ba ang trabaho nitong ating oxygen sensor, yung ating sensor 1? Ang trabaho po ng ating sensor 1, yan po ang sumusukat ng nilalaman na oxygen sa loob po ng ating exhaust para po maibigay niya po ang tamang air and fuel ratio sa ating ECU. Yung ating oxygen sensor naman po doon sa may after ng ating catalytic converter, ang trabaho niya po ay para sukatin yung lumalabas po na air and fuel ratio na galing po sa ating catalytic converter para po masigurado niya na magpapunction po na maayos ang ating catalytic converter. So yan po ang trabaho ng ating sensor 2 or downstream na oxygen sensor po natin. So bali ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yan, binabaran ko na yan ng ating WD-40 para madali po siyang tanggalin. So ang gagamitin po natin na pangtanggal dyan ay yung ating adjustable range kasi wala po tayo na sakit na pantanggal po dyan sa ating oxygen sensor. So guys, tatanggalin na natin yan. Bali, ang liabi po na gagamitin natin dyan pag meron po tayo yung number 22 po na combination range or yung ating open range po. So ngayon, gagamitin lang po natin pantanggal dahil wala tayong number 22 na gamit. So yung ating adjustable range na lang. So susuot lang po tayo dun sa ilalim para po may buwelo tayo na matanggal natin yung ating sensor. Bago tayo magsimula, tanggalin muna natin dito sa socket. Yan, para yung pag-ikot po natin ng ating oxygen sensor so hindi po siya mapapersa at hindi po madamage ang ating wire. Sa pagtatanggal nitong socket, huwag po tayong malilito. Kung minsan po, pagka hindi natin alam tanggalin yung socket, baka masira po yung ating plastic. So ang pagtatanggal po nito, hindi po yan dinidiinan. So hindi po yan dinidiinan or sinusundot po dito, hindi po. So ang gagawin po natin, para po sa may mga sasakyan na katulad nito, kasi ako din po nalilito po kung paano natin tatanggalin tong socket na ito eh. So ang pagtanggal po niyan, napakadali lang po. Ito pong parang dila na ito, angat natin to. Yan. Tapos hugutin po natin itong ating socket. So lagyan lang po natin ng magandang pwesto yung ating camera. Yan, angat lang po natin yan. Tapos, hugutin po natin yung socket. Yan. So, ganyan po ang pagtanggal nitong ating socket sa ating sensor. So, yan po. Meron po yan dito. Ito po yung parang dila niya. Iangat lang po natin yan na paganyan. Tapos, pagkaangat natin, hugutin po natin ito. So, ganyan po. Kasi mahirap po pag hindi natin alam kung paano tanggalin yung ating socket. Karamihan po kasi nito, dinidiinan. Ito po, inaangat. Ganyan. Tapos, hugutin po natin ito. So, ngayon, pwede na natin tanggalin yung ating sensor. So, meron po tayong adjustable range or katala po. Yun po yung gagamitin natin. So, ang pagtatanggal po niyan, pakaliwa lang. Nga guys, natanggalan natin. So ayan. Yan po ang ating unang sensor.
yung malapit po sa may makina. Ngayon tatanggalin naman natin yung dun po sa may after ng converter natin. Gagamitin natin na panlinis dyan ay yung ating throttle body cleaner. So guys, maganda po pag binabara natin ng WD-40, napakalambot na lang po tanggalin yung ating sensor. So yun nga guys, natanggalan natin yung ating oxygen sensor. So pareho lang po siya, naapat po yung wire niya. So nilagyan ko na lang po siya na tanda, yung nilagyan ko po ng dalawang guhit, yung sa likod po, yung pangalawang sensor natin, tapos yung isa po ay isang guhit lang po. So nilagyan lang po natin na palatandaan, ayan po, isang guhit lang yung nilagay ko sa ating unang sensor. Ngayon, naglagay din po tayo ng plastic dito sa ating timba para makita natin kung gaano karumi yung ating sensor. Sprayan na po natin siya. Wag lang po natin sprayan dito sa may wire. So mag-spray tayo dito lang po sa may sensor natin at dito para matanggal po yung mga carbon deposit po. So ayan. Ang gagamitin po natin na panlinis ay ang ating throttle body cleaner. Sprayan na natin tong sensor natin. Guys, ayan, kung nakikita nyo yung dumi niya po, yan, galing po yan sa ating sensor, yung mga dumi na yan. Bali guys, ang number natin sa ating oxygen sensor ay 68H5, Denso po yung brand niya, 1491009203. So, ilalagay din po natin yan sa ating description box para pag umorder po sila, makita po nila kung ano yung number ng ating oxygen sensor. So, pareho lang po yan na dalawa. Wala pong pagkakaiba dyan. So, kahit magkabaliktad po yan, so okay lang. Pareho lang po yung number niya. Guys, pupunasan lang natin yan. Tapos, antayin natin na matuyo. So, pag natuyo na po yan, ibabalik na po natin ang ating sensor. So guys, ganyan lang po kadali kung paano maglinis nito. So ayan po, malinis na ang ating sensor. Papatuyuin lang po natin ng mga 30 minutes, tapos babalik na po natin siya. So tapos na po yung 30 minutes na pag-antay natin, so ibabalik na po natin siya sa ating makina. So guys, bago natin ibalik yung ating oxygen sensor, maglalagay muna tayo nito sa ating thread ng WD-40. Silicone quick drying po siya. So lalagyan natin para pang lubricant po yan, para sa katagalan po hindi po siya masyado dikit po sa ating exhaust. So hindi po siya mahirap tanggalin. Sprayan lang po natin ng kaunti sa may thread. Huwag po natin papabutin dun sa may sensor po natin. So, dyan lang po sa thread. Kaunting-kaunti lang po ilalagay natin. Para hindi lang po siya dumikit ng sobra. So, ito naman na isa. So, guys, kaunti lang. Huwag nating i-sprayan yung ating sensor. Yan. So, ngayon, ibabalik na natin siya sa ating exhaust. So, ang ating oxygen sensor ay kailangan natin palitan every 96,500 hanggang 145,000 kilometer. So, yan po ang buhay ng ating oxygen sensor. Para po umaba po yung buhay ng ating oxygen sensor, so kailangan po natin siyang linisan. So, ngayon, ibabalik na natin yung ating oxygen sensor. So, bali ito po, yung dito po yung unang sensor natin.
Gagamitin natin na paghigpit, kamay muna para hindi siya masira yung thread natin. So ayan, tapos higpitan na natin yan. So sa paghigpit po niyan, pakanan po ang ating higpit. Tapos ito naman pong isa.